Isang mapagpalang araw po sa lahat ng mga spiritual viewers. Purihin po ang Panginoon dahil po tayo ay buhay na buhay today. Merong isang taong nagsabi, walang masakit na salita sa taong makapal ang mukha. Bago ka magbitiw ng salita, mag-isip ka muna kung nakakasakit ba o hindi. Dahil ang bibig walang kasamang pambura para itama ang masasakit na nasabi na. Kaya may isang tao na nagsabi din, dapat sa mga makakati ang dila, tinatahi ang bunganga para hindi na makapagkalat ng masamang balita na nakakasira ng buhay ng kanilang kapwa. Shout out po sa lahat ng mga spiritual viewers, lalo na po sa Duckless family at sa kay Idaylin, kay Arnold, at dyan po sa Paredes family at lahat ng mga kapatiran sa City Church of Christ Talisay, Bacolod East Side Church of Christ, and Paranas Church of Christ, in all Churches of Christ, Christian churches all over the world. Proverbs 12:18. The words of the reckless pierce like swords, but the tongue of the wise brings healing. In Tagalog, ang matalas na pananalita ay sumusugat ng damdamin. Ngunit sa magandang pananalita, sakit ng loob ay gumagaling. So smart living around the globe, healing galing. Be careful, little tongue, what you say. Meron na bang isang tao na may sinabi sa inyo na napakasakit na salita at pakiramdam mo para kang sinaksak ng espada sa puso? Unfortunately, those moments happen and God warns us about them. Kaya ang Proverbs 12:18 sa araw na ito reminds us that our words can cut deeply when we speak out of anger or resentment. Lalo na kapag sinabi natin ito na pabigla-bigla without thinking about what we are about to say. Nakakaranas ka na bang nainsulto? Nakaranas ka na bang nasigawan? Nakatanggap ka na ba ng mga sarcastic comments or sarcastic remarks? Yung parang joke na may kasamang insulto. Nasaktan ka na ba dahil sa mga binibitawang salita patungkol sa inyo? Talagang napakapangyarihan ng dila or ng salita ayon sa Biblia. Ito ay pwedeng magbigay ng buhay at pwede ring pumatay. Kaya sabi ng mga matatalino, mga marurunong, be sure to taste your words before you spit it out. Tikman mo muna ang inyong salita bago mo ito iluluwa. So ang mga salitang ating binibigkas ay dapat nasuriin munang natin ng maigi bago lumabas sa ating mga bibig. Hindi mo pwedeng mabawi kung ano ang epekto ng mga salita, positive or not, once na masabi mo na ito. And believe me when I say, words are powerful. A tongue has no bones, but it can break a heart. Death and life are in the power of the tongue ayon sa Bible. Ang buhay at kamatayan ay nasa kapangyarihan ng dila ayon sa Proverbs 18:21. The tongue has the power of life and death, and those who love it will eat its fruit. Pwede mong putol-putulin ang isang tao ng inyong mga salita at sasaksakin sila tulad ng isang espada, or you can heal or pagalingin siya and nurture him with kind and helpful words. So saan ka ba magaling ngayon? Sa pagsusugat sa puso ng iba o sa pagpapagaling? Which are you best at? Which are you known for? Kilala ka ba na nakaka-encourage or nakaka-discourage? Which do you want for your speech? Kung gaano kadami ang inyong mabubuting close friends, ito rin ay nagpapatunay kung anong uri ang inyong pananalita. Proverbs 18:24. So dito po sa Proverbs 12:18, si Solomon warns his son
na mayroong mga tao na magsasalita out of the wrong kind of passion. Nagsasalita sila in anger and rage. Nagsasalita sila na padalos-dalos, pabigla-bigla, hindi nag-iisip, and therefore do not consider what their words are about to do sa taong nakikinig sa kanila. Katulad ng halos lahat ng tao sa buong mundo, ganon din ang mangyayari sa atin. We speak out of anger. Sa ating mister, sa ating misis, mga anak, and cut them deeply to the heart. So we speak out of frustration sa isang bata, sa isang anak, o sinira o winasak natin ang kanyang espiritu, ang kanyang self-esteem. So galit tayong makapagsalita sa ating kasamahan sa trabaho and damage our relationship with them. So whatever the situation, mga kaibigan, mga kapatid, mga spiritual viewers, the key here is not to speak rashly o pagsasalita ng padalos-dalos, tactless, making up or thoughtlessly o hindi nag-iisip. So sa mga taong hindi na pinag-isipan kung ano ang kanilang sasabihin and do so with graciousness that considers the other person's feelings, therefore ang mga sinasabi ay kamangmangan at pabigla-bigla. They usually do not know the damage they are causing till later. At kung minsan, hindi nga nila alam ang damage na nagawa nila doon. So, hindi na natin mababawi ang mga salita na ating binitawan. Therefore, we should send out our words with some thought before speaking them. Kaya, ang warning ni James chapter 1 verse 19 that we should be quick to listen and slow to speak. So kapag pinakinggan natin at sinunod ang wisdom na ito, it will keep us from the broken relationship and from having to apologize to saying something stupid. Kaya ang Proverbs 12:18 is a precious and powerful proverb. Ito ay nagpapaliwanag sa atin how you can be a great danger or benefit to others. Kaya nga, healing galing. Be careful, little tongue, what you say. So your speech can cause more trouble or good, more pain or profit than any other part of you. So ang mga wise learn to rule their tongue and words to only help others. Pagkatapos ng inyong pakikipag-usap sa iba, kayo na mga spiritual viewers ngayon, pagkatapos ba na nakipag-usap kayo sa iba, nasusugatan ba sila o gumagaling? Lumalago ba sila pagkatapos na kayo ay kinausap o lumalabo? Nasisiyahan ba ang ibang tao sa kanilang pakikipag-usap sa inyo dahil pleasant and profitable ang inyong mga sinasabi, or umiiwas sila sa inyo dahil takot sila sa inyong magaspang at masakit na pananalita? Iniwanan ka ba ng kausap mo na sila ay duguan ang kanilang puso? Do some of them encourage and help you? You know, a man's words reveal his heart. Proverbs 10:20 and Matthew 12:34-37. So wise men teach their own mouths. Proverbs 16:23. And these wise men, they also avoid words or surge of others. Proverbs 9:7 and 8, 16:27, 21 verse 19, and Proverbs 23 verse 9. Now, halimbawa na lang, tuwing may di pagkakaunawaan kayong mag-asawa, kung ano-ano ang pintas, ang nasasabi ninyo sa isa't isa. Sa mga married, naging karaniwan na lang sa inyo ang magbitiw ng masakit na salita. Ano pat ito ang naging inyong normal na paraan ng pag-uusap. Kung ganyan ang nangyayari sa inyo, pwede po itong baguhin sa pamagitan ng pag-apply ng ating pinag-aralan sa araw na ito. Pero isaalang-alang mo muna ang dahilan at kung bakit makikinabang kayo kapag gumawa kayo ng pagbabago. So, there are two kinds of persons in speech. Some people only know harsh words, while others generally are always gracious. Cutting and unkind speech betrays a bitter and hateful heart. Pero itong mga malumana, itong gentle and kind words reveal a happy and loving heart.
Ang pananalita can be destructive or it can be healthful. So there are no other options. Your words identify you. So bakit maraming tao ang kanilang mga pananalita ay nakakasakit at nakakasira? Well, siguro dahil sa kinalalakhang pamilya. Maraming asawang lalaki at babae ang lumalaki sa mga tahanang karaniwan na lang ang masasakit na salita. May mga ganon. Baka madala na ang ugaling ito na nakita nila sa kanilang mga magulang. Maaari rin bakit masakit magsalita kasi influensya ng media. Sa ilang pelikula at palabas sa television, ginagawang katatawanan yung magaspang na pananalita. Kaya pwedeng isipin ng mga manunood na ayos lang ito o nakakatawa pa nga, no? Sa mga pelikula. Pwede rin kultura. So isang lipunan, sa ilang lipunan, itinuturo na ang tunay na lalaki ay dapat na dominante o ang mga babae ay kailang maging agresibo para hindi sila magmukhang mahina. So kung ganyan ang pananaw ng mga may asawa, baka kapag magkaroon sila ng di pagkakasundo, isipin nilang magkaaway sila sa halip na magkakampi at magsasalita sila ng nakakasakit sa halip na nakapagpatibay. Kaya nga sabi ng iba, wala nang epekto ang mga sasakit na salita sa taong sanay at manhid na. So anuman ang dahilan, ang nakasakit na pananalita ay maaring mauwi sa paghihiwalay o sa ilang problema sa kalusugan. Sinabi ng mga iilan na mas masakit ang salita kaysa sa suntok. Halimbawa, ganito ang sinabi ng isang babae na karanas ng verbal at physical na pananakit mula sa kanyang mister. Sabi niya, mas matitiis ko pa ang bugbog kaysa mga insulto. Mas gugustuhin ko pang pagbuhatan niya ako ng kamay kaysa sabihan ng masakit na salita. So ano ang pwede ninyong gawin upang magiging karaniwan na lang sa inyong mag-asawa ang magsalita ng masasakit na sa isa't isa at maapektuhan nito ang inyong pagsasama? Meron mga tao na ang kanilang dila ay healing galing. Diba? Tongues that bring healing. Other damages while the other heals. Ang kanilang mga statements can comfort those who have been hurt. Maari silang magbigay ng payo sa ibang mga tao, counsel people to do what is necessary to remedy bad choices, bringing spiritual healing to others. Yan po. So, ito po ang iiwanan ko sa inyo. Tandaan natin, stick and stones may break my bones, but words are powerful weapons that can inspire or destroy someone. Paano natin maiiwasan yung pagsalita masakit? Well, una, dedicate your heart, mind, and tongue to the Lord daily. Kaya, be careful, little tongue, what you say. For the Father up above, He is looking down in love. Be careful, little tongue, what you say. Yan. Dedicate your heart, your mind, and tongue to the Lord daily. Pangalawa, pray that God would give you an awareness or consciousness of your words. Yan. Manalangin. And pangapat, ask for forgiveness for any unloving words or attitudes. Pag meron tayong nasabi na medyo hindi loving, ask God for forgiveness. And next point is practice speaking words that will encourage, comfort, or edify, and inspire. Okay? Tayo po ay manalangin. Lord God, our Almighty Father, we know our tongue often gets ahead of our minds and heart. We are quick to speak and we repent of the many thoughtless things we have spoken. We are sorry for words we have spoken in anger or in gossip. Please help us to see when we are about to speak without thinking and to check our hearts. Help us to be slow to speak. Help us, Lord, to be a person of loving words, full of your Spirit, overflowing with love, joy, peace, and patience, kindness, gentleness, and self-control. In Jesus' name, Amen.